Nanay Nunay, binato. Grabe yung tao na yun. Mga bubog ng salamin, basag. Grabe si Nanay Nunay. Isa na namang pangyayari na hindi namin inaasahan ang siyang nagbigay takot sa aking mga kasamahan. May sumabog sa labas. Nagtakbo si Mac sa loob yung pala binato ni Nunay. Makalipas ang ilang linggong hindi na namin nakikita si Nanay Nunay dito, ay muli siyang nagbalik. Lipat sasakyan ng sasakyan yun. Ilipat ng lugar yun. So, binasag ni Nanay Nunay itong salamin namin, mga bayan. Grabe oh. Ayan oh. Wasak na wasak. Ayan oh. Basag yung mga bote. Ay, mga bote, mga bubog ng salamin. Basag. Grabe si Nanay Nunay. Makawa ka mga mak. Kaya bubog. Nanay Nunay, binato. Grabe yung tao na yun. Ayaw kasi aksyon ng mga anak ito eh. Ayaw makapagtulungan sa atin, kaya perwisyon na yung ginagawa ng nanay nila dito. Matagal namin din nakita yun dito, pero andito pa rin pala. Grabe oh. Unang bato niya kanina, hindi pa basag. Tapos ang bilis niya nakakuha kagad ng bato na malaki. Binato niya. Andiyan pa yung bato? Ito oh. Dalawang beses na binato. Dalawang beses binato. Ito rin bato na ito. Ibig sabihin una tumama. Grabe. Punta kami ng barangay dito at iba-blatter daw muna, tapos pupunta ng DSWD, tapos tingnan ko anong gagawin. Sabi namin baka pwedeng ihati doon sa mga anak na, pero sahan na lang idalhin doon kahit walang consent ng mga anak, tapos kaya ilipat ng ng lugar, basta bahala na. At DSWD daw yung tatanungin kung paano ito. Matagal kasing nawala yun dito. Matagal namin hinahanap ni Rancio sa bahay nila, di namin nakikita doon. Kala nga namin wala na dito yun. Kaya di ba sinubukan namin hanapin dati yun, pero di namin nakikita. Yung pala, sabi nga nitong tao namin, nandito daw dumaan kanina. So ibig sabihin nandito pa pala, o baka bumalik lang. Tapos ayan, ganito na naman yung ginawa. Nung kagabi yata yun, sabi nung sa barangay, may hinabol din yung mga tanod yata. Galit na galit. Isaran nyo na lang muna Isaran nyo na lang muna. Sige. Grabe yun. Basag lahat oh. Gulat at takot, yan ang naramdaman ng mga tao na kasamahan ko dito sa loob ng aming munting tindahan. Pwedeng nawala bigla, nagtakbo pupunta dun. Papunta dito oh. Papunta daw yata sa may buhangin. Nagagawa lang ako kanina ng kick dun sa loob, tapos biglang may narinig kami na kala ko may sumabog sa labas. Tapos yun nga, nagtakbo si Mac sa loob yung pala binato ni Nunay. Tanong ko lang ako sa inyo kung kilala niya yung sasakyan niyo, kasi hindi na po siya talagang mali. Ibig sabihin nakatingin lang siya dito kanina. Nakatingin lang po. Minsan po kasi pag nakikita ko yan, nandiyan o, nandun lang, tapos nakaharap dito. Madalang niya lang po kami lang nandun lang, wala akong maayos na. Ngayon po talaga nagtamo yan. Hindi naman pwedeng saksan. Indas pa na, nasa mga talaga. Isara na lang muna tong shop para baka mamaya bumalik na naman dito, tapos bato yung baka masaktan po yung tao dito. Perwisyon na po yung ginagawa talaga. Isipin nyo, pagpapagawa ng ganito salamin, ang mahal-mahal nito oh. Baka malaglag to oh. Tumayo kasi natin siya. Layo kayo dyan, baka malaglag to. Hindi mo alam yung delivery. Bukas na lang ng ganito, tapos isara yung yung roll up. Ha? Oo, baka may bubog yan, tapo na lang yan. Grabe.
Huwag nyo na lang galawin, baka bumagsak yung salamin. Ha? Matuhin. Nakita nga na maraming tao kanina. Sinisigawan pa nga si Nonay kanina. Yung mga tao. Siya biglang umalis na. Pagbato dito biglang umalis. Dami nakakita sa kanya pero ewan ko ba kung saan naglagi yun si Nonay, pero ngayon ko lang ulit talaga nakita yun. Tapos nakita ko siya malayo na, nandun na sa nakalakad agad ng mabilis. Grabe ito. Pero issue, galit na galit nga si Commander kasi siyempre hindi rin kasi biro yung binasag niya na yan. Sarang na lang natin. Hindi, ano lang muna nakabukas. Tapos isarang na lang muna natin. Ang gas-gas ng tiles. Ha? Gas-gas ng tiles. Oo, kasi ano yan. Ano yun, pagbato niya nung una ay ano, kumbaga yung ding bato na yun, ibig sabihin hindi ka agad pala ito Hindi nabasag. po, pangalawang ano po siya sa kalabasan. Pero may nag-crack ng unang bato. Meron po. Parang yung may nagmarka dun sa ano, sa salamin. Nag-crack na yung salamin. Pangalawang bato po. Binulog niya ulit yung bato. Buti nga hindi tumama dito. Hindi nga po. Pero dahil sa hindi ko rin daming bubog. Kung yan ay tinamaan ng kahit bubog lang, basag yan. O Kaya yung nagulat bato. eh, tumakbo si Mac dun sa loob. Sabi yun, ba't binato daw nga ni Nonay. Nagsiselfone ako sa loob kasi kakatapos ko na magawa ng cake. Ng pang-stock dito sa shop. Subukan natin tingnan doon mamaya sa ano, baka nandoon sa Baywalk. Subukan natin tingnan. Hindi na makatao itong ginagawa ni Nanay Nonay. Napunta lang ako sa barangay na nakakasakop dito. Sabi nga bukas pa kasi pa-blatter daw muna doon sa barangay tapos pupunta ng DSWD bukas, titingnan ko anong pwedeng gawin. Ito yung sabi ko, dapat na-action nito noon pa lang ay nung time na pumunta na siya dito tapos hindi na siya okay. Dapat noon pa lang na-action na talaga yan. Kaso nga lang, wala ang kailangan kasi yung mga anak, kasi yung mga anak di naman nakikipag-coordinate. Ayaw nila magpag-coordinate dito. Tignan nyo yung ginawa ng nanay nyo. Dahil sa hindi nyo pakikipag-coordinate sa amin. Ngayon susubukan namin na hanapin si Nanay Nonay para na sa ganun ay ano, dapat kasi hindi na ito pinagpapabukas pa eh. Ano? Yung ganito kasi ano, marami na si Nanay Nonay din ditong ano, kumbaga muntik-muntik masakta na tao. Kaya dapat si Nanay Nonay ano, hindi na ito pinagpapabukas pa. Kasi pag pinagpabukas ito baka mamaya parang kagaya na naman nung nakaraan, aalis na naman o kung saan na naman pumunta, hindi na naman nila yun mahahanap. Hanggang sa lilipas yung ilang araw, mawawala na naman sa isip yan ng mga nasa posisyon. Kaya dapat ma-action na ngayon itong pangyayari na ito. Kasi sinabi din naman sa barangay na dapat nga daw ito ay ano, madala sa ibang lugar o kaya madala dun sa mismong ano na nila, sa mismong lugar na nila. Ngayon punta muna tayo sa barangay para magpa-blatter. Tara! Maylin, kayo na lang bahala muna ha. Isaran nyo na lang. Tara. Dito na kami ngayon sa barangay ng poblasyon at susubukan natin magpa-blatter. Ma'am, bali na kami na kami dito ng barko. Kasama yung blatter dito muna dito. Sabihin nyo, ano kumara? Donay. O sa pagkakumaran may limita. Hindi ko lang din akalain na talaga palang pwedeng mangyari ang ganito mga bagay. O masasabi ko na hindi ko akalain na aabot sa ganitong pangyayari. At sa pangyayari nga na ito ay talagang meron ako na natutunan na hindi talaga dapat lahat
ay yung pagkatiwalaan. Lalong-lalo na kung ang isang tao ay wala sa tamang katinuan. Mas lalo kong nauunawaan kung bakit siya tinataguan o ayaw man lang puntahan ng kanyang mga anak. Pero ganun at ganun pa man ay nanay pa rin nila iyon na dapat ay sila ang unang-unang tumutulong. Papaano na lang kung isang araw makatagpo si Nanay Nonay ng isang tao na hindi siya mapagpapasensyahan. So yan, dito kami ngayon sa police station at nagtanong din kami kung anong pwedeng gawin. At mahirap talaga daw kalaban kasi laging anak talaga ang kailangan. Kahit dito, ganun din sinasabi. Matagal ko na rin sinasabi ito na anak talaga yung kailangan dito. Yung mga anak na kukuha sa kanya. Ang hirap ng ganitong sitwasyon kung pati mga anak ay makapag-coordinate sa atin. So ayan, nandito na kami ngayon sa bahay at sobrang stress talaga ng ginawa na ito ni Nanay Nonay ngayong araw na hindi namin na-expect na abot na siya sa punto na ganito na talagang wild na talaga siya ng sobra. Ayon sa survey nga namin kanina, before pa daw kami pumasok sa buhay ni Nanay Nonay sa pagtulong sa kanya dati, ay ganto na rin daw siya talaga. Kumbaga may mga time na rin talaga na halos nananakit na rin, pero ito yung pinakamalala na ginawa niya na talagang umabot na sa point na ganito na hindi ko lang alam kung may nagtitrigger ba sa kanya na tao o anuman o may nag-uutos. Basta hindi ko alam, ganun kasi yung nakikita namin kasi may binabanggit siya minsan na video, kayo nag-video sa akin. Siguro may taong gumugulo sa isip niya, hindi ko alam kung anuman, sana mali kami. Tapos kumbaga ilang araw kasi umabot na yata ng halos 10 days nung last na hinahanap namin siya ni Rans. Pinunta namin siya sa bahay nila at wala doon yung mga gamit. Tapos hindi na rin namin siya dito nakikita sa sentro. Kung di nga lang dahil dun sa tao namin kanina na nagsabi na kadadaan lang daw ni Nanay Nonay habang gumagawa ko ng cake, ay na napagkwentuhan pa namin siya kanina na sabi ko, andi dito na pala ulit si Nanay Nonay, baka pwede natin puntahan ulit, bisitahin natin ulit. At hindi pa man nga nangyayari, ganito na kaagad yung ginawa niya. Kaya sobrang stress ng ginagawa niya na ito. Noon pa man sinubukan natin, pero isa lang ang sinasabi nila, ang kailangan ay yung mga anak. So kanina pumunta rin ako doon sa police station, ganun din ang sinabi, wala bang pamilya dito? Sabi ko wala talaga. Yan daw yung mahirap. Unang-una, may problema sa pag-iisip. Pangalawa, wala yung mga anak. Yung mga anak daw ang kailangan para magawa nila ng hakbang. Pero para sa amin lang naman, kumbaga nakagawa na siya ng ganito, dapat hindi na nga dapat pinagpapabukas pa, dapat ngayon pa lang mismo dakipin na si Nanay Nonay o kaya ay kunin na, tapos ikulong muna pansamantala para na sa ganun hindi makapanakit. Tapos kapag may decision na bukas yung DSWD o anuman, tsaka dalahin si Nanay Nonay kung saan siya pwedeng dalahin, kung doon sa mga anak. Kaya pala talaga takot na takot yung mga anak niya na uwian siya dito, takot na ibalik siya doon kasi para pala silang nabunutan talaga ng tinik dahil ganito pala talaga ka-wild si Nanay Nonay. Siguro natatakot din sila na baka kung ano magawa sa kanila o masaktan yung kanila mga anak kasi ganito nga pala talaga siya. So wala siyang pakundangan, hindi siya nagdadalawang isip na gumawa ng, alam niyo, ang kinakatakot ko dito sa totoo lang si Nanay Nonay ay pwede siya makapatay talaga ng tao sa sitwasyon niya ngayon. Kasi isipin niyo, alam niyo may mga tao dun sa loob, may bata pa nandun si Mac. So binato niya ng isang beses yung salamin. Nung una, hindi kaagad gano'n nabasag. Medyo makapal kasi yung nakakalagay doon sa shop namin. Tapos dinampot niya kaagad. Yung talagang sabi nga ng tao namin sa shop, wala siyang sinayang na segundo. Talagang pagkababagsak ng bato na hindi nabasag, dinampot niya kaagad. Tapos buenelo niya, ibinato niya na naman na to the point na pumasok na yung bato dun sa loob. Nagulat ako na nasa loob ako, nagpapahinga ako ng paggagawa ko ng cake at ready na nga ako sa pag-vlog. Sana ready na akong mag-mission kasi nga sabi ko kay Rans, ngayon hapon muna tayo lalabas mga 1 kasi nga magagawa muna ako ng stock sa shop kasi makabawi naman sa shop kasi hindi ko na rin masyado na asikaso nitong mga nakarang araw. Sabi ko alis tayo ay mga 1 ganyan. So nangyari yung ano na yun ay mga around 1 PM talaga yun na time na nagpapahinga muna ako pansamantala sana para alis na kami ni Rans.
At nang nagulat ako, sumigaw si Mac na binato daw yung salamin na ni Nanay Nonay. Narinig ko na nga na naghahanap ako ng kung ano man na pwede kong magamit kay Nanay Nonay na albawa panali, matali ko siya kung kasi nga nag-wild ng ganun. Pero paglabas ko, nakita ko si Nanay Nonay malayo na kaagad, ayawan ko kung anong ginawa niya, tumakbo, lumakad ng mabilis. Pero sa segundo na yun na nangyari na pagkarinig ko naghanap lang ako saglit tapos lumabas na kaagad ako, nakita ko layo na niya kaagad. So ang daming tao na sinisigawan siya, galit din yung ibang mga tao ganyan kasi nga hindi biro yung ginawa niya na yun. Kumbaga kaya ang dami dong kalalakihan galit din, sinisigawan siya pero siya palayo ng palayo ganyan. So pumunta din ako sa barangay, nakita nyo naman, yun lang ginawa, binlater. Tapos yun nga sabi nung nilapitan namin na bukas nga daw ay pupunta sa DSWD, itatanungin kung ano yung pwedeng gawin o decision sa kanya. Pero kami kasi yung commander, dapat kasi para sa amin hindi na pinagpapabukas yung mga ganitong pangyayari. Kasi papaano na lang kung itong araw na ito ay ganun siya ka-wild, baka may masaktan siyang ibang tao. Kaya dapat sana, ora mismo, inaksyon na talaga yun. Kaso nga lang sa police station, ang sinabi lang sa amin, hindi natin pwedeng saktan, unang-una, dahil may problema sa pag-iisip. Ang sabi lang sa amin, kung bumalik daw sa shop, at may gawin na namang hindi maganda, tsaka daw kami tumawag ng tanod. Tapos, ipataboy daw si Nanay Nonay. Kung hindi daw kaya ng tanod, bumalik daw kami sa police station at sila daw magtataboy. Antayin pa ba naman na mangyari pa ulit na pangalawa? Paano kung sa pangalawang pagkakataon na gawin niya yun, may masakta na? Antayin pa ba? Parang para sa amin dapat action ka agad para kung anong pwedeng gawin. Ikulong natin pansamantala. Kasi may ginagawa na din naman na hindi maganda. Kumbaga, ako nga, binato niya ako ng bote nung nakaraan, di ba? Na yun ay pagtatangka na din yun. Kasi paano kung tinamaan ka sa masilang bahagi ng katawan at ikaw ay napasama? O, di ba? Kung sa batok, diba, alam niyo naman kung gaano ka delikado. Kung sa liig, napatidang ka dyan ng litid kasi bote yun, kung nabasag o ano man. So, pagtatangka na din yun sa buhay mo. Kumbaga, kaya dapat talaga ay para lang sa amin, inaksyonan talaga kaagad ngayong araw yun. Kaya lang, wala, hindi na-aksyonan at yun namang nilapitan namin, pumunta rin sa police station, siya yung kagawad ng bayan at nagpapasalamat din kami at talaga inaksyonan niya rin, pumunta ng police station, kaya lang ni-rewind lang kung ano yung sinabi sa amin. Kapag nakita daw sa susunod at suspicious yung galaw, tsaka lang ulit at tawagin ganyan. Kaya nga lang yan, time pa ba natin na hindi naman lagi oras-oras minuto mamonitor mo yung galaw niya, diba? Kung mamaya bigla na lang sumulpot tapos pag sulpot niya nandun na kaagad, naka-action na kaagad, may maantay pa ba natin na pagmasdan kung suspicious ba yung galaw niya o ano? Hindi na natin mapagmamasdan yun kasi iba yung utak ni Nanay Nonay. Baka nakakalimutan natin siya ay laking Rizal. Alam naman natin kung ano din ang galawan ng mga tao dyan. Hindi naman lahat, pero lumaki din kasi ako sa Manila kaya alam ko. Tapos, so pasensya na sa mga taga Rizal, hindi naman lahat. Meron lang talaga, alam naman natin kung gaano ka wild din ang mga tao dyan sa galawan na ganito. Kaya si Nanay Nonay, kita nyo kung gaano kabuo yung loob niya, diba? Tapos, sabi nga ng mga tao kanina, ang sarap daw patulan, ganyan. Kasi nga, namimerwisyo nung nakaraang gabi, may mga galit na naman daw yung si Nanay Nonay at may mga tanod pa yata yung napagdiskitahan. So, para sa akin hindi ko lang talaga magawa na manakit. Hindi ko lang talaga kaya din kasi unang-una nasa larangan tayo ng pagtulong, ang pangit tingnan. Pangalawa, matanda yun, babae pa. Pangatlo, wala nga sa tamang katinuan. Pang-apat ay minsan na rin natin kasing napamahal si Nanay Nonay sa atin, kumbaga, kaya hindi talaga namin magawa na kahit na punong-puno na din talaga, kasi tao lang din naman tayo, kung mga mapupuno ka rin na yung palang paghabol-habol niya sa akin, di ba, na parang na akong siraulo, para akong tanga na patakbo-takbo sa kanya, ganyan. So doon pa lang talaga medyo talaga mapupuno ka rin hanggang sa paulit-ulit nangyari, hanggang sa ngayon umabot pa sa punto na ganito. Pero wala kami magawa kasi yun nga, kagaya ng mga sinabi ko, hindi natin pwedeng patulan, kaya nga kami lumalapit dun sa legal na pamamaraan. Kaso nga lang ganyan, papaano na lang kung sa susunod pagtangkaan niya na talaga yung buhay namin o ano man, hayaan lang ba namin o ano bang pwede? Hindi ba kami makakasuhan kung sakaling pagtangkaan ni Nanay Nonay buhay namin at hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapatulang ko? Yun ba
ako ba ang may kasalanan pagdating sa part na yun? Kaya nga, sana wag nang antayin na dumating pa sa point na yun. Kaya nga inilalapit sa legal na pamamaraan para na sa ganun, magawa ng paraan ng legal, kumbaga. So, yun lang. Ito, ang number one problema din dito, yung mga anak. Kasi nga, sila talaga yung kailangan dito ng nanay nila. Ang dami ko nang inayos ko na to, ang dami ko nang nilapitan, para-paras ng sinasabi, yung mga anak. Walang ibang kailangan, yung mga anak talaga. So ngayon, nakita nyo ng ginawa ng nanay nyo, di ko alam kung masaya pa kayo, o ano, baka happy pa kayo, kasi kagaya na lang nung nag-message sa akin na, kung ano sinabi, o baka masaya ka pa ngayon, ewan ko, sana hindi makatagpo yung nanay nyo dito sa Kapalonga na papatulan yung nanay nyo. Kasi baka mamaya magulat kayo, yung mama nyo hindi na napagtimpian ng ibang tao dyan. Buti kami, napokontrol naman namin sarili namin kasi nga kagaya ng mga reason na sinabi ko kanina, pagtitimpian pa namin yung mga ganyan. Nasakit lang kasi kami yung isa sa nagmalasakit sa kanya, pero pagdating pala ng gantong oras siya din yung bibigay sa amin ng problema. Kumbaga, marami na nag-comment nito noon na sabi, tigilan nyo na yan kasi umpisa pa lang yun, dami ko na nababasa. Tigilan nyo na yan si Nanay Nonay, huwag nyo na siyang tulungan, huwag nyo na i-vlog kasi darating at darating oras, pagdating sa uli, magiging sakit ng ulo nyo yan, magkakaproblema kayo dyan, magbibigay ng problema sa inyo yan. So dapat pala pinakinggan na namin noon pa, pero wala kami magagawa kasi gusto namin tulungan, gusto namin makatulong sa kanya, kaya sinubukan namin best namin. Pero yun nga, dumating pa nga sa point na talagang noong nakaraan nga na hinahanap-hanap pa namin siya. Pero ngayon ay talagang desidido talaga ako na si Nanay Nonay sana ay maipadampot at madala sa kanilang lugar. Yun ang dapat, at nang sa ganun maipasok siya sa rehab doon sa kanila. Yun talaga yung gusto kong mangyari sa ngayon. Yun lang, wala nang iba. So yun lang, binahagi ko lang tong video na ito para na sa ganun ay baka mapanood din ng mga anak, makita nila kung ano na itong ginagawa ng nanay nila dito sa Kapalonga. Natakot ako sa, hindi dahil sa ginagawa niya, natatakot ako para sa sarili niya na hindi nga siya matimpi ng ibang tao. Baka gawan niya ng ibang ganitong pangyayari din. Okay, so si Commander talaga sobrang din, na stress din talaga. Sama pa naman sa kanya kasi buntis. Na-stress na sobra kasi sobrang pinaghirapan namin din yung shop na yun. Hindi naman biro ang ginagasto sa ganyan. So yun, baka abot na mga 15 to 20,000 yung pagpapaayos nun. So hindi din naman birong pera, di ba? So yun lang. At share nyo tong video na to, sana mapanood to ng mga anak. Gawan nyo naman na action yung nanay ninyo. At nakakaperwisyo na sobra. Yun lang po. God bless po sa lahat.